At nais ko na pong simulan ang ating pag-aaral. Alam niyo po, ang tao po ay masyadong nagbibigay ng importansya sa status. Ano ho? Mapapansin niyo po, ang tao po ay nagbibigay pahalaga sa status. Status ng buhay, status ng relasyon. Ano ho? Kaya pati po sa mga form na finifila pa natin, nilalagay po doon, ano ba yung status mo? Pati sa social media, nandun pong status. Ano ho? Kagaya po sa social media, tinatanong kung ikaw ay nasa isang relasyon. Ano ho? Bakit kaya tinatanong? Ba't ka interesado na malaman kung in a relationship ka? Kasi alam niyo ho, ang status ay nalilink. Ano ho? Madalas pong nililink sa kaligayahan. Ano ho? Pag maganda ang status ng relasyon mo, masaya ka. Ano ho? Sino dito in a relationship? Wala nang gustong umamin. Ano ho? Tatanungin ko kasi yung kasunod, masaya ka ba? Di ba? It doesn't guarantee na meron po nasa relasyon pero hindi masaya. Di ba? We often think that happiness is linked to a status of a good relationship. Ano ho? At hindi lang po yan, kaya ang tao po, pagdating sa status, bumibili po ng mga status symbol. Ano ho? Ang tao po ay bibili ng hindi simpleng gadget, ano po, bibili ng magagarang sasakyan, ano, those are, at pati po yung mga signature clothes, ano, because that is a status symbol o stating who you are, saang antas ka ng lipunan, nakakabilang, ano, ganyan ho, ano. At alam niyo ho, wala naman nung masama doon kasi kung afford mo yan, ano, kung afford mo. Kaso meron pong hindi naman afford. They would really get into status symbol. Ano ho? Kaya po meron pong survey, ano po, bakit po ganyan ang tao pagdating sa status? Bumibili po ng mga status symbol because we often link status to likability. Ano po? Mapapansin nyo, ang tao mahilig sa like. Ano po, kapag ka marami kang meron o bagay na angat sa iba, madali kang i-like. Ano ho? It is often linked to likability. No. Malalike ka eh. Yeah. Kaya lang nga po, pag problema, pagka yung status symbol, hindi mo naman talaga kaya, pinipilit mo, at alam nyo po, may survey po na ginawa sa mga kabataan, sa mga millennials. Sabi po dyan, a survey found that almost 40% of millennials have spent money they didn't have. 40% daw ng millennials ay gagasta ng perang wala naman sila noon. Going into debt. Mababaon sila sa utang just to keep up with their peers. Ano ho? Yan po yung article ng The Psychology of Status Purchases. Ano ho? Inaral ho yan, ang mga kabataan daw sa panahong ito, bibili ng gamit para makasabay sa kapwa niya at kahit na magkautang-utang sila. Ganun ho ba tayo? Ano ho? Para lang masabing may status tayo sa buhay. Ano ho? Hindi naman siguro dapat tayo mabaon sa utang para lang masabi na may status tayong mataas sa buhay na ito. Ano ho? Ano ho ba ang meaning ng status? Ang status po describes the state, circumstance, or condition that something or someone is in right now. Ito yung nagdi-describe ng estado mo, kondisyon mo sa panahong ito. Ano po? It is your condition, your circumstances, and state as of the moment. So matanong kita kapatid, ano bang status mo ngayon sa buhay? Ano bang status mo? Now in general, people would be like this. Ano po? In general, people will be in this status. Ano ho? Meron pong mga tao, they are in their life status today, they are in the survival state. Ano ho? Survival. Hindi siya okay. Araw-araw ang buhay niya para makaraos. Para makaraos. Para makatawid-tawid, para makasurvive. Alam niyo po, mahirap mabuhay sa mundo na to na ang ating mode or status o kaisipan ay para lang makasurvive.
Life is beyond survival. Life has a purpose. Amen po ba? Life is about purpose, not just survival. But there are people who live life each day just to survive, just to exist. Sana makaraos ako. Yeah? Survival state. Ang hirap po pag nandyan sa kalagayan na yan. Yung para lang makaraos sa buhay na ito. Hindi yun okay. At meron naman po, marami sa kategoryang ito, ito pong life status nila ngayon, they are in a so-so state. Ibig sabihin, pag tinanong mo siya, ang sasabihin niya, okay lang. May natanong na ba kayong taong ganon? Oy, kumusta ka? Okay lang. Ito yung wala namang masyadong problema, wala rin naman, hindi naman siya masyadong kumakaharap ng mga mabibigat na pangangailangan, ayos lang ako. In other words, And there are so many people in this state right now. Okay lang ako. Okay lang. At meron namang ganito. Mangilan-ngilan, at may mga taong nandun sa success state. Yung okay na okay sila. Okay na okay ang estado nila ngayon. Now, matanong kita, saan ka dyan? Tanongin mo nga ang katabi mo, saan ka dyan? Nandun ka ba sa survival na parang, ano bang buhay to? Parang kailangan makaraos na lang? O nandun ka sa, wala namang ibang nangyayaring bago o kakaiba sa'yo? Parang ang buhay ay pangkaraniwan araw-araw? Di ka naman masyado namang problema. At ikaw yung taong nandun ka na sa antas ng katagumpayan. At matanong ko rin kayo, saan mo dyan gusto? Ha? Siyempre, lahat tayo. Alam niyo po, ito ang nagiging, natin, natatanging pangarap sa buhay. To us, success sometimes is a be-all, end-all for us. When I say be-all, end-all, it seems to be, should be the end of everything. Should be the thing that we need to achieve in life, success. Yun na lang lagi nasa isip natin. Tanong ko sa inyo, meron ba ditong tao na hindi gustong yumaman? Lahat dito gustong yumaman. Tama po ba? Napaka-imposible na may magsasabi ditong ayokong yumaman. Napaka-imposible. Ikaw, kahit nga ako, gusto kong yumaman . Yeah. Because for most of us, we are always focusing on reaching that success state. Yun ang ating goal in life madalas. Pero alam niyo po ba, dahil masyado tayong abala, preoccupied dito sa makasurvive, maging magtuloy-tuloy lang ang buhay, o maging matagumpay sa buhay, minsan may nalilimutan tayong mas mahalaga. Mas mahalaga po, nalilimutan natin. Ito yung mas mahalaga. Na kahit maging matagumpay ka pa, pag nalimutan mo to, may kulang sa buhay mo. Ano ito? Well, by the way, there is more to life than just to survive or to succeed. And that is to serve. Ulitin ko po. There is more to life than just to survive or succeed. And that is to serve. Meron pa palang higit sa buhay na to, kapatid. Higit sa makasurvive ka, higit sa maging matagumpay ka, yung makapaglingkod ka. There is more to life. When we always think of this tree, hoping that we would reach the success state. But there is something higher than that, is the state of service. Yung estado na naglilingkod ka, yung estado na nagse-serve ka. Minsan yun po nalilimutan natin. Life is about service, not just about success. Amen po ba? Nakuha niyo po ba ako? Life is about service, not just success. And service goes beyond our status or personal struggles. Alam niyo po ang maganda sa service, mayaman ka man o mahirap,
nag-struggle ka man o nagsusurvive ka o successful ka, you can serve. Amen po ba? You can live a life that is meaningful because it goes beyond your personal struggle, it goes beyond your status in life. Hindi mo pwedeng sabihin, hindi, mahirap lang ako eh. Hindi, wala akong pinag-aralan. Hindi, you can serve whatever status in life you are. Tama po ba? Lalo na kung mayaman ka at matalino. Mas makakapaglingkod ka sa kapwa mo at sa Diyos. Service goes beyond our status and personal struggles. You don't just survive, you serve. Amen po ba? Pakinggan niyo po ako. We do not just survive, we serve. Because we know we have a purpose in life. We don't just succeed, we serve. Amen po ba? We don't just live a so-so life, we serve in this life. Ano po? And that's what we will be talking about today. The title of the message is At Your Service. At Your Service. At let us read a verse in the Bible. Ano po? Sabi po dyan, for you have been called to live in freedom. Sino po dito? Malaya kayo. Malaya tayo. My brothers and sisters, but don't use your freedom to satisfy your sinful nature. Pero wag mong gamitin yung kalayaan mo para isatisfy lang yung gusto mo, lalo na yung mga maling gawain. Instead, use your freedom. Saan mo gagamitin ang kalayaan mo? To serve one another in love. Use your freedom to serve. Not to do the things that you want to, not to do the things that are wrong, but do serve one another because you're free. At alam niyo po ba, ang freedom is one of God's greatest gift to us. Ang kalayaan ay isa sa pinakadakilang regalo ng Diyos sa atin. Yung kalayaan. Pinalaya tayo sa kasalanan, pinalaya tayo ng Panginoon sa kaparusahan, at may kalayaan kang magdesisyon. Tama po ba? Hindi ba regalo ng Diyos yun na tayo po ay may kalayaan na magdesisyon? Freedom gives you a choice. You have a choice. Hindi mo pwede sabihin, no choice ako ngayon. Hindi, it's a choice. You have a choice. Kaya yung freedom na yan, tinan nyo nga po ang Kristiyano nga, kaya nauso yung salitang church hopping eh. Kasi may freedom ang Kristiyano. Pag ayaw niya sumimba sa simbahan ito, gusto niya sa ibang simbahan next week, nakakapag-church hopping ang Kristiyano. Choice niya yun eh. Di ba? May kasabihan nga, my body, my choice. Meron pa mga ganun eh. But not everything that we do, that we choose, sometimes we choose the wrong things. Ano ho? But this is one of God's greatest gift to us. We have a choice. Kaya mong pumili, kaya mong magdesisyon. Kaya pag pinag-uusapan po yung serving or service, it's also a choice. Naalala ko po si Joshua. Narinig nyo na yung very famous na verse ni Joshua na, as for me and my house, ano kasunod nun? We will serve the Lord. Ano? That is a famous statement of Joshua. Because that time, he's asking God's people, make a choice. Ano po sabi niya? But if serving the Lord seems undesirable to you, now let me pause there. Sometimes, to people, it's undesirable to serve God. Pwedeng ganun ha. Mas desire ng tao yung success lang. Ito yung goal ko, success. To serve God, hindi ko gusto yan eh. Makakaabala pa yan sa mga plano ko. And Joshua is asking God's people, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day. Choose. Sabihin natin malakas, choose. Pumili kayo sa araw na to. Now, freedom gives us a choice. Whom you will serve, whether the gods of your ancestors served beyond the Euphrates or the gods of the Amorites in whose land you are living. Kasi pagdating doon sa promised land, may mga Diyos-Diyosan eh.
At yung iba, yun na ang sinamba, hindi na si Yahweh. Pero sabi ni Joshua, but as for me and my household, we will serve the Lord. Now, serving is a choice. It's a choice. Pinipili ng tao yan. To serve is a choice. Ano? Bakit ba dapat tayong move beyond success and move to the state of service? Bakit ba kailangang magse-serve ka, kapatid? Bakit ba kailangan magse-serve? Kasi po, let me give you 2 reasons. Una po, we serve because serving is fulfilling. Serving is fulfilling. I realize minsan ang mga pastor magpipreach po dun sa ilalim na 3. Paano ka makakasurvive, paano ka magsasucceed, paano ka makapagpapatuloy sa iyong okay na kalagayan. But sometimes it is not being preached that we need to serve. We need to think not only of ourselves, but of other people. But when you serve and think of other people, kapatid, you live a life that is fulfilling. Minsan, ang Panginoon, sinugo niya yung 72 disciples niya para mag-share, para magministeryo sa mga tao tulad ng ginagawa niya. At nung nagministeryo ang mga alagad ni Jesus sa mga tao, bumalik po sila na masaya. Masaya pala maglingkod. Amen o ba? The 72 disciples returned with joy. It is fulfilling. Now, pwede bang maging successful ang tao pero hindi siya fulfilled? Pwede ba yun? Tanong ko po sa inyo, pwede bang maging successful ang tao pero hindi siya fulfilled? Of course it happens. Bakit po? You see people, famous, rich, and that they take their life. Because there's no fulfillment in their hearts. Because once you forget and you think that the only thing that is important is success, and you forgot about service, then life will not be fulfilling for you. It will not be fulfilling. You want to be fulfilled? Serve. Magsilbi ka. Mamaya pag-usapan natin sinong pagsisilbihan. Pangalawa, why serve? Because serving is fulfilling. Not only is it fulfilling, it's also rewarding. May mapapala ka pala sa pagsaserve. Sino niniwala may mapapala siya? Hindi sayang ang paglilingkod mo. Hindi yan masasayang. Sabi nga, di ba sa 1 Corinthians 15:58, kung di ako nagkakamali, your service in the Lord is not in vain. Hindi masasayang ang pagsisilbi mo sa Diyos. So, minsan, may kwento ang Panginoong Yesus, and I think it's in the parable of the talents. Nung nagsilbi po siya at natuwa ang master, ano pong sabi ng master? His master replied, "Well done, good and faithful servant." Dinescribe siya as a servant. Nag-serve. Yun pala yung malaga. Hindi lang pala success, service. Well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Now there is a reward. Yung konti, paparamihin ko, sabi ni Lord. Pamamahalain kita ng mas marami. Come and share your master's happiness. Halika, saluhan mo ko sa kaligayahang meron ako. Nababagahaginan ka ng kaligayahan ng Diyos kapag ikaw ay maglilingkod sa Kanya. Now, serving is rewarding. It is fulfilling. It is beyond material things. Tama po ba? There is a reward for it. So, sino dito gusto mag-serve? Fulfilling pala yan, pastor. Rewarding pala yan. Pabihira. Yan pala ay higit pa sa success. Wow!
E di yan, anong gagawin ko? How do we serve? Tanong, kung gusto mo mag-serve, paano ba ako mag-serve? Paano ba mag-serve? Well, let me tell you this, serving is not limited in the church. Ulitin ko po, serving is not limited in the church. Kung ang isip mo, ang pagsaserve ay nasa loob lang ng church, nagkakamali ka. Bakit? Kung ang pagsisilbi ay sa loob lang ng simbahan, marami ditong hindi makakapagsilbi sa Diyos. Maraming taong hindi makakatikim ng paglilingkod dahil napakalimitado ng pwedeng gawin sa simbahan. Now, don't get me wrong, na parang sinasabi ko, oy, wag kayo mag-serve sa church. Go ahead and serve in the church. I would encourage you to serve in the church, but let me tell you this, serving is not limited inside the church. Kaya kung saan ka naroroon, pwede kang maglingkod. Tama ho ba? Pwede kang maglingkod bilang isang, kung ikaw ay boss, pwede kang maglingkod sa mga nasasakupan mo dun. Kung ikaw ay empleyado, sa mga kasamahan mo sa opisina, pwede kang maglingkod. At yun ay ginagawa mo para sa Diyos. Tama po ba? Sapagkat pag nilimitahan lang po natin ang paglilingkod sa loob ng simbahan, marami pong hindi makakapaglingkod. So saan ka man ang dodoon, kapatid, saan ka man ang dodoon, ikaw man ay negosyante, ikaw man ay empleyado, estudyante ka, pwede kang maglingkod sa Diyos doon at sa kapwa mo. Amen po ba? Saan ka man inilagay ng Diyos. Hindi mo kailangan mag-resign sa trabaho. Minsan kasi kailangan mag-resign ako sa trabaho para gamitin ako ng Diyos. Hindi. Kung saan ka na nandoon, gagamitin ka ng Panginoon doon. Sa mga kaibigan mo na hindi nakakakilala sa Kanya, gagamitin ka ng Panginoon, kapatid. Sa pamilya mo, sino ang una mong dapat pagsilbihan, kapatid? Pamilya mo, the people around you. Minsan, magaling tayo magsilbi sa iba. Pero sa taong malapit na sa atin, sa sarili nating pamilya, hindi tayo makapagsilbi sa kanila. Totoo ba yun? Pwede bang mangyari yun? Magaling tayo sa iba. O naku, yung kabataan pagdating sa church na uutusan, nagpopo pa eh. Ano po yun? Ang bait-bait eh. Pagdating sa bahay, naku, pag inutusan, nagdadabog. Ano ba yan? Dito, ano po yun? Sa bahay, ano ba yan? Diba? Ang galing-galing sa church, pero sa sariling pamilya, hindi makapaglingkod. Ang una mong paglingkuran, pamilya mo. Pag hindi mo natutunang paglingkuran ng pamilya mo, syempre una Diyos, ano? Don't get me wrong. Una ang Diyos. Pero kaya mo pinaglilingkuran ng pamilya mo dahil ang paglilingkod sa Diyos, ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod na rin sa Diyos. Ang paglilingkod sa tao ay paglilingkod na rin sa Diyos. So start with the people around you. Baka sa sarili mong asawa, hindi ka makapag-serve. Sarili mong magulang, sarili mong anak, hindi ka makapag-serve. Then you are good at serving others. It doesn't quite follow. Serve the people around you. Just this week, nagbabrowse ako, siguro 2 days ago, or yesterday, I don't know, basta very fresh. Nakita ko, ginread yung aming, sa school po namin, nung nag-aaral ako sa Bible School, sa Asian Seminary sa Makati, may library po kami, laki ng library doon, o 3/4 of the floor. 3/4 library, student lounge, and then an office. Yun lang ang laman nun. It's a huge library. But in a library, hindi po ako mahilig sa library kasi parang wala ka buhay-buhay. Tahimik. Seryoso mga tao. Seryoso mga tao dito. Ang bihira. Ang tambayan ko po sa Bible School, student lounge. Kasi sa student lounge, may bilyaran dun. Bilyaran, may pingpungan, may dart. Lahat ng mapaglilibangan ko, pambira nandun. Doon ako madalas. Nasa library lang ako pagkailangan. May term paper, may mga gano'n, may mga re-research. So, hindi ko type ang library. Kaya lang yung librarian doon, alam niyo po, siya po ay pag nagsilbi,
madadama mo talaga ang pagsisilbi niya. Kaya yung library na napaka-boring sa akin, sa palagay ko dahil sa kanya, ay nagkaroon ng buhay. Hindi kami close, hindi niya ako masyadong kilala. Pero once darating ako doon, she would always smile and accommodate me. And I think she is doing it not only for me, but to all the students there. Kaya tawag sa kanya, Ma'am Andy. 68 years old, nakita ko sa FB yung picture ng celebration niya. Sabi ko, naalala ko tong taong ito. May marka siya sa akin kasi, sino ba? Sino ba naman kami? Mga estudyante kami na pwede naman yung, di ba meron na ba kayo nakitang nagsisilbi na na aburido na? Nakita na kayo nun? Yung pa-closing na tapos bumibili ka pa. Di ba? Tapos yung pag binigay sa'yo parang lamunin mo. Parang gano'n. Kulang na lang sabihin sa'yo, lamunin mo. Gano'n. Ito po and I believe every student would say that she is a life to the library. Buhay siya, nagbibigay buhay siya sa boring na lugar na yun. Para sa akin, boring yun. Hindi ako may mag-aral eh. Huwag niyo akong gayahin. But she is, at lagi po siya nakangiti. Napansin ko, bakit may mga taong laging nakangiti? Meron naman lagi, normal na ang nakasimangot, para nakapinta na sa mukha niya. Di ba? Mahirap kaya yung ganun. Saan man ka man nilagay ng Diyos, gamitin ka niya doon. Amen po ba? You can serve God anywhere. Sa barangay, o sa community, wherever you are. At kung gusto mong mag-serve kay Lord, what I'm saying is this. Sabi po ni Rick Warren, the only way you can serve God is by serving other people. The only way. Sino dito gusto maglingkod sa Diyos? The only way you could serve God is by serving other people. Pagsilbihan mo yung mga tao. That's the only way you could serve God. Alam niyo po, darating na naman ang eleksyon. Marami na naman magke-claim na gusto ko magsilbi. Public servant. Diba? Pero natatawa ang ilan kasi sometimes we doubt if it's really a service or a self-service. Is it a service to others or a service that is for their self? Kaya kung tayo po mga Kristiyano, gusto po natin pagsilbihan ng Diyos, pagsilbihan natin ang kapwa natin. Amen ba doon? Sabi ho yan ni Pastor Rick Warren, the only way you can serve God is by serving other people. Now, paano ba yung mga simpleng paraan para makapag-serve tayo? Ano ba yung simpleng paraan? Sino dito gusto mag-serve kay Lord at sa kapwa niya? Ano ba yung mga simpleng paraan? Una po, share. Sabi na malakas, share. Ang unang simpleng paraan na makakapagsilbi ka sa Diyos at sa kapwa mo, mag-share ka. Ano i-share ko? I-share mo yung nalalaman mo. Doon ka muna magsimula. Yung nalalaman mo. May nalalaman ka tungkol kay Lord, i-share mo. May nalalaman ka tungkol sa, minsan nga ganito pati yung konti mong nalalaman, pinagdadamot pa ng tao. Napakain ng barbecue. Yung sarap ng barbecue mo Ano ba, paano mo ba ito niluto? Ano ba timpla nito? Secret. Di ba naman yun, hindi mo pa gustong i-share, di naman magne-negosyo. Gusto mo ikaw lang ang magaling? Di ba? I-share mo. Ano mang alam mo. Kasi makakatulong yun sa iba. Sa pamamagitan ng sinishare mo, nakakapaglingkod ka sa Diyos at sa kapwa mo. Amen po ba? At pag sinabi pong share, hindi naman yan kukunin lahat sa'yo. Nagbibigay ka lang ng bahagi na meron ka. Tama po ba? Nawawala ba ang knowledge mo pag sinare mo yan? Ay, nawala. Nasa iyo na. Akin na yan, kapatid. Balik mo yung knowledge ko. Hindi mo nawala yung knowledge mo. Nasa iyo pa rin yun. Hindi na ako marunong magluto ng barbecue. Masarap. Nasa iyo na. Ibalik mo yan. Nasa iyo pa rin yun. Sinare mo lang. I-share mo naman. Sabi mo sa katabi mo, i-share mo naman. Hindi ang gusto natin i-share. Gusto natin i-share chismis.
Di ba? Diyan tayo may chismis ka ba ngayon? Share mo naman. Di ba? O sige, share ko sa'yo. Di mo na kailangan sabihin, i-share ko talaga sa'yo. Di ba? Ganun tayo. Share na share. Pag chismis. Pero pag yung mapapakinabangan nila, di ba sabi nga kung alam mo ba ang gamot sa cancer, di mo i-share? I-share mo yun. Di maraming taong matutulungan pag sinare mo yun. Kapatid, mag-share ka. Hindi lang ng alam mo. Pati kung anong meron ka. Baka puro kaalaman lang. Huwag kang maka-ano-ano ng salapi Puro kaalaman lang i-share ko sa'yo. Di ba? Mag-share ka rin lang meron ka. Di ba? Ano po sabi sa Bible? Do not neglect to do good. And to share what you, kung ano meron ka, i-share mo. For such sacrifices are pleasing to, pag nag-share ka pala ng kung ano meron ka, napiplease si Lord. Yun yung sakripisyong kinatutuwa ng Diyos. Na gumagawa ka ng mabuti, nagsisilbi ka, sinishare mo ano meron ka, kinalulugod po yun ng Diyos. Gusto niyo bang malugod ng Diyos? I-share natin ano meron tayo. At kung ikaw naman, kapatid, ay nandun na sa posisyon ng katagumpayan, nandun ka na sa success state, you have the advantage. While others struggle to survive, you are in a position to help others even more. Position and possessions. Kasi ang tanong ganito, kailangan mo ba ng posisyon para makapaglingkod? Tanong ko sa inyo, kailangan mo ba? Hindi. Pero kung meron ka nun, mas makakapaglingkod ka ng higit. Kung meron kang posisyon, kaya ka bibigyan, kasi para makapaglingkod ka ng higit. Kung meron kang possessions, para makapaglingkod ka ng higit pa. Ang tanong ko ganito, why would God bless you? Hingi tayo ng hingi ng blessing. Lord, i-bless mo ako. Why would God bless you? Sometimes we don't think part of it is so that you could share, so that you could be a channel of His blessing. Part of it, not all of it. Ulitin ko po, hindi naman nilalahat ng Diyos Matuto ka lang mag-share, nagsisilbi ka na. Nagsishare ka ng kaalaman mo, nagsishare ka ng anong meron ka, at ikaw ay napaposisyon, ikaw ay mayroong possession, then you serve God and others even more. Amen ho ba doon? Pangalawa, you need to learn to step down. Hindi yung aalis ka sa posisyon Hindi po ganun. In other words, you need to learn to reach out to those who are not in your same position. Maybe they are just, nag-iingat ako, ano bang tamang word? They are under you or beneath you. Ano po? You need to step down and reach for them. We cannot serve unless we bring ourselves down. Mahirap po Tignan niyo po. Tignan niyo po ang Panginoon. Di ba napakataas? Wala nang tataas sa Kanya. Iniwala kayo doon? Wala nang tataas sa Diyos. But what did He do? He stepped down. He came from heaven to earth. And think the same way that Christ Jesus taught. Maging katulad ang pag-iisip niyo sa Panginoon. Christ was truly, ano po siya? Wow, pambihira. What a revelation. Christ was truly God. But He did not try to remain equal with God. Instead, He gave up everything and became wow naman. Naging alipin ang Panginoon. Naging servant ang Panginoon. Diba? Hinuhugasan niya ang paa ng mga alagad niya. Pinagagaling niya ang may sakit, pinapakain niya yung nagugutom, dinadalaw niya yung mga nanghihina. Alam niyo po, yung mga prostitute at mga korap na tao, binabahaginan niya ng pag-asa na may kaligtasan dahil sa Diyos. And He became a servant. Although He is God. Christ was humble, He obeyed God and even died on the cross. Bumaba.
mamamatay pa. Malupit yun. Malupit yun. Para makapagsilbi tayo, kailangan bumaba tayo. Amen o ba? Kasi once na mataas yung pakiramdam natin sa ating sarili, mahirapan tayo mag-serve. We need to step down just like Christ. Kapatid, abutin natin ang ating kapwa. Bakit po? When you see yourself in a better position than others, then serve. You will see yourself, pag nakita mo yung sarili mo, you are in a better position than others, then serve them. There will always be people around you that you will be in a better position than them. Then what do you do? Ano gagawin mo? Serve them. Because you are in a better position than them. Tama po ba? Paglingkuran mo sila. Abutin mo sila. Tulungan mo sila. Doon mo sila mapapaglingkuran at ang Diyos. We need to step down to people who are in need. That's how we would be able to serve God and others. Pangatlo, you need to support. Sumuporta ka. Hindi lang ito para sa kalahatan, sa mas nangangailangan, ito rin ay para sa mga namumuno sa iyo. Nakakapaglingkod ka sa Diyos. Sa buhay na ito, merong mamumuno. Laging ganon, sa bahay man yan, sa opisina, sa simbahan, sa gobyerno, saan man yan, may pinuno. Na anong gagawin mo? Nakakapaglingkod ka sa Diyos at sa kapwa mo kapag ang pinuno ay sinusuportahan mo. Tama ba yun? Biblical ba yun? Na ang pinuno sinusuportahan? Yan ay aral po ng Biblia. Ano? That's how you serve God. Hindi po pwede na, ako lang masusunod lang ang gusto ko. Walang magiging nasa ibabaw ko. Ako lang yun. Hindi pwede. Kahit sino, merong mas nakatataas sa kanya. Except sa Diyos. Di ba? Pambira, ito nga lang eh. Ito nga lang ngayon eh. Balitang-balita eh. Paano nag-aaway sa White House si ano eh. Ewan ko, nabalitaan nyo yun. Si Zelensky at si Donald Trump. Kasigawan na ron. Diba? Mga pinuno yun. Di ba? Ewan ko kung anong susunod na kabanata sa kanila. How this would affect the world. Change the landscape of politics worldwide. But leaders need support. Without us serving in that manner, well, mahirap po yun. Because there will always be leaders. Amen o ba? Ay, wala akong pakialam, di naman ako leader. No. Even though you're not a leader, your service would affect the whole. Kaya po sabi po sa Bible ay ito, but we ask you, brothers and sisters, hinihingi namin sa inyo, to recognize those who diligently labor among you and are in leadership over you in the Lord and give you instruction. Ano po sabi diyan? And that you regard them very highly in love because of their work. Live in peace with one another. Sometimes you're not in peace with the leader. And that is a problem. How can you serve when you're not in peace with the leader? Think about it. Think about it. How would you serve when you're not in peace with the leader? Kaya sinasabi dyan, you need to regard them highly in love. Mahalin mo sila. Kasi sila nagbibigay ng instruction sa'yo. Sila ang nananagot sa Diyos sa nagiging kapakanan mo spiritually. So serving is not just
because I want to serve. No, when you serve, there will be leaders above you, and then you need to regard them as well. Andiyan pa ho ba kayo? How could you serve where you're not in peace with your leader? Think about it. At alam niyo po, let me close, sometimes we set aside service because we are so preoccupied with our status. Kung minsan, naisa-set aside natin ang service because we are always so concerned about our status. Paano ba ako magsusurvive? Paano ba ako magsasucceed? Paano ba ang buhay na to? And then we forget about serving. You can serve whatever status you are in. Whether you are in survival state, or you are in a success state, or you are in a so-so state, whatever state we are in, we need to serve. Amen po ba? Kailangan mag-serve ka. And I'm not saying sa church lang. Saan ka man nandoon, sa tahanan ninyo, sa opisina ninyo, saan ka man nandoon, at sa simbahan man, mag-serve ka. Sabihin mo sa katabi mo, mag-serve ka. Mag-serve ka. Bakit po? Ang pinakamagandang halimbawa na napakataas ay ang ating Panginoong Hesus. Siya mismo ay dumating para pagsilbihan tayo. Ano sabi dyan? Matthew 20:28. I will end with this verse. Sabi po dyan, just as the Son of Man did not come to be served. Pwede naman siyang dumating para, ako ang anak ng Diyos, ako ang anak ng tao, pagsilbihan niyo ko. Pwede niya sabihin yun. But He did not came to be served, but to serve. Not only to serve, but to give His life as a ransom for many. Para ibigay ang buhay niya sa napakaraming taong pwedeng mapahamak. Binigay niya ang buhay niya. Hindi siya dumating para pagsilbihan, dumating siya para magsilbi. And that is why, beyond the status of being God, He chose service to serve us. Today is Communion Sunday. We will celebrate how the Lord loved us and served us. And I pray it would inspire us to serve others as well. Let us all stand and worship the Lord. Once again, as we worship God, can we just lift those hands today? Oh, we worship you, God. We give you our praise. We give you the highest worship, God. All of those hands. Oh, and you are my champion. When I'm weak, I am strong. Jesus Christ, my conqueror. And victory is when
our communion elements. Let us worship the Lord. God, today we celebrate your love for us. And how have you expressed it, Lord? By serving us. Not only by serving us, but by giving your life to us so that we would be saved. Hindi namin makakalimutan, Panginoon, ang iyong pagliligtas sa amin. Dahil sa iyo, meron kaming buhay na walang hanggan, Jesus. Sa iyo lang at wala nang iba, Panginoon. Only through you, Lord Jesus, there is eternal life. And we put our faith in you, not by our works. Because, Lord, we are imperfect. We still fail. But you are victorious. You never sinned. You never committed a sin when you have lived on earth and you gave your life, your holy blood, so we would be washed clean through your blood. So, Lord, today, thank you for your forgiveness, Lord. Thank you for your love for us. Thank you, Lord, na nandun ang grasya mo sa buhay namin. Hindi kami makakapagpatuloy kung wala ka, Panginoon. Thank you for your presence, Lord. Hindi dahil nasa langit ka, Panginoon, hindi ka na namin kasama, Lord. Your presence is with us. You are all present, Lord. Almighty God, all-knowing God. Alam mo rin ang sitwasyon ng bawat isa na may mga pagsubok ngayon. Ang lahat ng aming nararamdaman, naiisip, kinababalisahan, Panginoon Diyos. Alam mo yung lahat, Panginoon. At makapangyarihan ka, Panginoon. Katagpuin niyo po kami. Today, Lord God, we honor you through this communion. Thank you for your life. Thank you that you have resurrected from the dead. Therefore, Lord God, we have eternal life in Christ. So, Lord, today, we just thank you. At Panginoon, nawa, ang buhay mo ang mag-inspire sa amin na magsilbi. Life is beyond survival and success. It's all about service. For you came not to be served, but to serve and to give your life as a ransom for many. We honor you today. In Jesus' name. Let us worship the Lord through this communion. Thank you, Lord. Let's worship God. Once again, we worship God. Can we just lift those praise? Can we lift our worship to Him? Oh, we worship. Come on, sing. You are Jehovah El Roi. You're the God who sees. The God who sees. You are Jehovah Shammah. You're with me, God. You're with me. You are Jehovah Nissi. My victory. You are Jehovah Elyon.
Panginoong Diyos. Siya ang ating matagumpay na Panginoong Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sige po, malakas sa palakpak sa Diyos. Sa Diyos lahat ang papuri. Sa Diyos ang pagsamba. Purihin ka, Panginoon. Hallelujah! Salamat sa iyong presensya. Salamat sa pagpapala, Panginoon. Pinupuri ka namin, O Diyos. Taas po natin ang ating mga kamay. Panginoon, salamat po sa iyong presensya sa umagang ito. Salamat po sa iyong pagpapala. Babaunin namin ito sa aming tahanan. Salamat sa pagpapaalala sa amin na kailangan namin maglingkod, Panginoon Diyos. Bigyan mo kami ng pagkakataon sa linggong ito. At paglabas namin sa lugar na ito, maglilingkod kami sa iyo dahil hindi nakalimita sa simbahan ang pagsisilbi sa iyo. Panginoong Diyos, salamat po. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin, pagpalain niyo ang bawat isa. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen.